Ang Panginoon. Absolutely. So, pasensya na po kayo at hindi ko may lalagay yung mga tema ng ating pinagbigay-bigayan sa loob na siyam na araw. No? Pagyo, medyo kay kararating ko lang din kay kanin na Batangas, nasubok at medyo matagal-tagal ang biyahe. No? Para kumabot ata na 8 oras ng back and forth mula kaninang umaga pagkatapos ng 6 o'clock mass. May mga yung pong ating mga katikista na Ecclesiastical Mission before, sila po ay mga 91 ay nagre-retreat doon sa Maryville Christian Retreat House sa Banulaw, Batangas. Nasubok, kaya kasama din natin sila sa ating panalangin. So bahagi yun na makita nila yung patuloy ng paglilingkod ay na lumagong sa harapan ng Diyos. Pero yung tema na nais natin pagkilay-nilayo ngayon ay bahagi din siguro ng kalugtong ng kahapon, kasi kahapon ay pinagaling ni Jesus ang mga may sakit, ang mga inaalihan ng masamang espiritu. At sa Ebanghelyo yung aking napakinggan ay ang tetongin. No? Ang tetongin na naninduhod at lumapit kay Jesus. At anong sabi niya? Kung ibig po ninyo, Panginoon, mapapagaling ninyo ako. No? So, bahagi yun. No? Hindi lang ako humingi ng kagalingan. No? Ngunit yung unang nawang makita mo natin sa ating mga paghingi ng tulong sa Diyos ay nawa maging bahagi o ng aming paghinilay yung sa loobin ng pitong na ito, kung ibig po ninyo. Sa bahagi nyo, kung ibig po ninyo. Ang paanyaya ng pinapahayag ng mahal na Birhen Maria ay mangyari nawa sa akin ang iyong tinurahan. Sa gitna ng ating mga kaibigan, meron tayong mga kaibigan, pero sana po maging bahagi ng aming damdamin, ng aming kalooban na doon sa mga hinihingi natin. Maging ito man ay kagalingan ng katawan, kagalingan ng espiritu, o ano ang uri ng kahilingan, ay nawawa, ay kasama na rito yung kung nanaisip mo, Panginoon. Hindi yung kapag hindi kang ibinigay, tsaka lang namin sabihin na hindi ito gusto ni Lord. Dapat sa paghingi pa lang natin ay naroon na yung ating kalooban na kung ibig mo, Panginoon, mapapagaling mo ko. At magkaroon din tayo ng kalooban na maaaring yung aming hinihiling ay hindi pagbigyan ng Diyos. Ginawa yung makikaroon natin. Gusto natin na tayo ay gumaling, pero sana nandun din yung katabayuan na ang mangyari ay yung kagustuhan ng Diyos. Ginawa yung higit na mahalaga. Kung ibig mo, Panginoon, mapapagaling mo. So, ibig sabihin, yung ating paglapit sa Diyos ay isang paglapit, hindi lamang sa mga gusto natin gumaling. Mahalaga rin makita natin kung ano yung gusto natin. Mahalaga rin mo yun, na dapat maging maliwanag sa atin na kung anong gusto natin. Pero, dapat maging maliwanag din
kasing halaga ng kagustuhan natin, yung kagustuhan natin kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Maaaring kasi iba yung kagustuhan ng Diyos sa kagustuhan natin. Hindi natin alam. Bahagi yun ng pwede natin makita sa ating karanasan na hindi lahat ng gusto natin ay kagustuhan ng Diyos. Pero sana po palagi natin isaalang-alang yung mga salita at kahulugan ng mga salitang ito na kung ibig po ninyo, Panginoon. Kung ibig po ninyo. Hindi lang ako ang may ibig. Dapat ibig din ninyo. Yun po yung maging bahagi sana ng ating panalangin. Yung kababaan ng kalooban, kaakibat ng ating mga hinihingi sa daigdig na ito. Sapagkat maaaring may mga bagay na higit na makikita natin na siyang kalooban ng Diyos. At kung maaaring din siguro na masigit pa doon sa kalooban natin. So yun yung nawa maging damdamin natin at katatayuan sa ating mga panalangin. Kung ibig po ninyo. Pangalawa, bahagi din po ng pag-inilay natin na kung mapapansin natin, anong sabi ni Jesus? Ibig ko, gumaling ka. Yung salitang ibig ko, gumaling ka. Bahagi yun na nawa makita ko natin. Hindi lang mo siguro physical healing. No? Hindi lang mo physical healing. Ngunit kaakibat din ito yung alin. Sana makita rin natin yung mas malalim at mas malawak na kaayusan. Kaya nga po, doon sa unang pagbasa, pinaalala sa atin na alin. Gawa ng katikasan ng inyong ulo. Yun yung sabi na sumulat sa mga Hebreo. Kaya alin, dumating yung epekto ng kasalanan, kahirapan, at kamatayan. So bahagi yun na kuntusin yung healing, yung kagalingan na nais ng Diyos ay isang kagalingan na hindi lamang pansarili natin, ngunit para din sa tinatawag nating kabuuan ng ating lipunan ng komunidad na kinabibilangan natin. At higit sa lahat, hindi lamang physical, kahit na yung spiritual na sitwasyon ng ating buhay ay nawa makita natin. Kaya kung mapapansin ninyo, anong sabi ni Jesus ay magpakita ka sa sacerdote. No? Magaling na siya. No? So, physically. No? Pero yung healing na ibig sabihin na magpakita ka sa sacerdote. Kasi bakit? Hindi lang sapagkat bahagi ng batas ng mga Hudyo na kinakailangan tanggapin ka ulit ng komunidad na kinabibilangan mo. No? Pero yung bahagi natin, makita natin na hindi ka lang magaling sa iyong katatayuan. No? Yung matanggap ka ng lipunan na kinabibilangan mo. Kasi nga tawag na sa mga tinatawag na ng may kayo outcast. No? Mga tiniwalag. No? So, nakuso natin mga salitang tiniwalag. No? Yun po ay kaaling sa lumang tipan. No? Ayaw ng Diyos at tayo tiniwalag. No? Tayo din naman hindi nagtitiwalag. No? Tayo lang nag-aalis ng ating sarili. No? Pero nais ng Diyos ay alin. Magpakita ka sa sacerdote. Bakit? Kasi yun naman magde-decide na ikaw ay muling isinasama sa lipunan na kinabibilangan mo. Kinakailangan ito ay sabi nga natin ay maipahayag
na ikaw ay magkaroon rin ng incorporation sa pamilya mo at sa sambayanan na kinabibilangan mo. Kaya yung hiling, kung tutusin po, ay yung hiling ng kabuuan. Hindi lang tayo ginagamot ng Diyos yung pansarili lang natin, ngunit yung kagalingan ng bawat din kabahagi ng sambayanan na kinabibilangan natin. Nainawa yung makita natin. Kaya napakahalaga yung pagkilos at pagtangkap ng sambayanan na itinuturing natin na kasama natin. Kaya napakahalaga yung pagtangkap. Pagtangkap doon sa Ketomi, sa kanyang kinabibilangan na pamilya at lipunan. Hindi na makakahawa sa kanyang karamdaman. Ngunit yung kanyang kalinisan mula sa kanyang pagkaketo ay magdulot din ng kaayusan at kagalingan sa bawat miyembro ng kanyang pamilya at ng kanyang sambayanan. So kaya idudulog po natin yung healing, hindi lang yan personal, no? May communal aspect po yung healing, no? Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Yan man ay bahagi ng kasalanan, karamdaman, no? O kung tutusin po ay kamalian, dapat tayo ay inihilom ng Diyos. Hindi lamang bilang isang personal, ngunit ganun din bilang isang sambayanan ng Diyos. Kaya bahagi yun ang isama rin natin sa ating panalangin. No? Hindi lang ikaw ang hinihilom ng Diyos. Hinihilom ng Diyos ang pamilya mo, ang lipunang ginagalawan mo, at ang sambayanan na kinasasabihan mo. At yun po naman kung makita mo natin, no? Makita mo natin, hindi pwede na yung kagalingan lamang ng isang tao ay isang tao lang ang gumaling, hindi, no? At yung karamdaman ng isang tao ay karamdaman lang din ng isang tao, hindi. Yun ay karamdaman ng lipunang ginagalawan din natin. Kaya nga kapag ang isang lipunan na nagpapabaya sa bawat miyembro ay kung tutusin niya hindi lang yung isa ang nasusubatan. Yung buong sambayanan ang nasusubatan. Kahit sa loob ng pamilya, kapag yung isang miyembro lamang ang nasusubatan, hindi, lahat nasusubatan yan. Kaya dapat, yung pagkahilom ng isang miyembro ng pamilya, dapat hinihilom din yung buong miyembro ng pamilya. Yun naman huwag natin kalimutan. Ang nais ng Diyos na kagalingan ay hindi lamang pang-personal. Kinakailangan ito ay maramdaman ng komunidad na kinabibilangan natin. Kaya kung tayo ay pinagagaling ng Diyos, dapat yung buong sambayanan pinagagaling ng Diyos. At yun ang hilo natin sa bahagi yun na makita natin at maging bahagi rin ng ating kalinangan na ang kabulukan ng bahagi ng ating pamayanan o ng ating pamilya ay kabulukan din ng kabuuan. Pero nais ng Diyos, ano sabi niya? Nais ko gumaling ka. At yung sinasabi, nais kong gumaling ka, sana makita natin natin, dapat lahat ay makita natin yung paggaling sa lipunang ginagalawan natin. Patuloy natin inaangat ang bawat isa sa kagalitan at nawa tulungan natin ang bawat isa sa kanyang kagalingan, sapagkat yung kagalingan ng isa ay kagalingan ng bawat miyembro
ng pamilya, unang ginagalawan natin. Kaya nga nung linggo sabi ko nga ako, ay ayaw natin nung Santo Niño na palaboy, no? Kasi bakit? Kapag may Santo Niño din palaboy, gusto nyo ba may palaboy na anak? Wala, no? Ayaw din natin na may yung anak natin palaboy. Kaya anong kinakailangan natin? Kung may palaboy, di ba? Kinakailangan atin niyang aayusin. Or else, yung sabihin niya, kapag pinabayaan natin na may palaboy sa miyembro ng ating pamilya at ng lipunang ginagalawan natin, hindi lang siya may problema. Ano yung may problema din? Yung kanyang kamag-anak, yung kanyang kababae. Bakit? Pinabayaan ninyo eh. No? Pinabayaan ninyo. At healing. Ano ang klase ng healing? Healing ng sakit, healing ng mga nagdodroga, healing ng mga may karamdaman sa kaisipan, lahat ng uri ng kagalingan ay yan. May social, political, and religious aspect. Kaya kinakailangan, pinagtutulungan natin, bahagi ko yan. At sana makita ko natin na yung ganun yung kaisipan ni Jesus. Nais ko gumaling ka.